Si Renz Abando na nga ba mga ka-idol ang the best player ng Pilipinas na nasa overseas mga ka-idol. So, kumbaga naglalaro sa ibang bansa mga ka-idol. Ito yung tinatawag na OFW mga ka-idol. So, para sa akin ay mukhang si Renz Abando na nga yata yung best player na naganggaling dito sa Pilipinas na import ngayon sa Korea o Japan mga ka-idol. So, sa video na ito mga ka-idol ay ating alamin kung siya ba talaga na tatawagin nating best player na naglalaro sa ibang bansa mga ka-idol. So, syempre kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel ay baka naman paki-subscribe na lang sa aking YouTube channel mga ka-idol. At syempre naman paki-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa marami pa pong i-upload dito sa ating YouTube channel. At syempre nag-upload na rin ako sa aking Facebook page mga ka-idol. Kung doon naman kayo nanonood ay paki-follow na lang at paki-like yung mismong video. Malaking tulong po ito. So ang video na ito mga ka-idol ay nanggaling po kay Gots. So kay Descendants mga ka-idol. So kanya po itong video mga ka-idol. So pahiram mo na idol. So bisitahin mo yan kung gusto nyo yung ganitong content ay bisitahin po si Ghost Descendants mga ka-idol. Marami pong mga covered na lalo na sa paglalaro ng basketball mga ka-idol. So yun, samahan nyo kung napanoorin ito mga ka-idol para mas lalo pa nating maintindihan yung video. So i-play na natin. Mukhang si Renz Abando na nga yata ang best player na nanggaling sa Pilipinas na import ngayon sa Korea or Japan. Dahil night in and night out ay pinapakitaan niya tayo ng mga highlight worthy plays para sa kanyang team na anyang KGC. So dito si Renz Abando mga ka-idol ay isa itong high flyer mga ka-idol kung pang-highlight yung mga galaw nito sa KBL mga ka-idol. Talagang hindi matatawaran. So kakalam ko nito mga ka-idol ay na-injury ito mga ka-idol nung nakaraang taon. So sana nakakalaro naman siya ulit ngayon. So titingnan natin at sana maibalik yung kanyang laro na gaya dati. So patuloy natin. 선수가 이제 이런 역할도 해줍니다. 그리고 아반도의 마무리. Bilang highest paid import sa KBL ay nagtatala si Renz ng 11 points, 5 rebounds and 1 assist per game para sa anyang as of the recording of this video. Ngayong araw sa Ghost Descendants ay sisilipin natin kung si Abando na ba ang nag-step up bilang best Filipino player sa ibang bansa. Tara at pag-usapan natin yan, Goat Fam! So, Idol Descendants, bisitahin natin yan. Matapos ang isang kagilagilalas na FIBA World Cup run para sa Gilas Pilipinas, pinakitaan tayo ng isang Renz Abando ng kung ano ang kaya niyang dalhin in terms of international basketball. He provided great scoring off the bench, elite athleticism at depensa na sumubok humabol sa mga larong nagtangkang mag-comeback ang ating national team. Nag-average nga siya ng 5.2 points, 2.2 rebounds and 1.2 blocks per game na among sa highest sa lahat ng guards sa buong tournament. With these great experiences ay bumalik sa Korea na better than ever ang 6'2 athletic guard. Mas composed, mas eksperyensado at mas maraming moves sa kanyang arsenal na tumungtong sa Korea si Abando. With the goal in mind na higitan ng kanyang 8.5 points, 2.7 rebounds and 1 assist per game performances sa kanyang rookie year. Sa usapang best Filipino player overseas, hindi dyan mawawala ang pangalan ng isang Dwight Ramos. Bilang isang all-around player ay nag-average this year si Dwight ng 10 points, 3.8 rebounds and 2.4. Ito si Dwight Ramos mga ka-idol ay naglalaro pala ito sa Japan mga ka-idol. So marami po tayong mga kababayan na basketball player na naglalaro sa ibang bansa mga ka-idol. Assist para sa Hokkaido ng Japan B-League. Bilang isang 6'4 guard ay nagpo-provide si Dwight ng disenteng secondary playmaking, shooting at depensa para sa kanyang koponan this season. With the last FIBA World Cup performances ni Dwight, he had a much better 13.2 points, 5.6 rebounds and 2.4 assists per game para sa ating Gilas Pilipinas. With this ay hindi nalalayo sa argumento na maaari rin nating i-consider si Dwight bilang ang best Filipino player sa ibang bansa. But in terms of overall impact at lakas sa mga fans sa iba ang nadadala sa lamesa ni Abando. Abando has the swagger na nakakapag-hype sa mga fans sa tuwing siya ay naglalaro. Sa tuwing may mga block shot siya,
May mga hyper-athletic dunks. At sa tuwing may gagawing out of this world play sila Kyle. Certainly, ang mga napapanood natin sa isang Renz Abando ay elite. Mahaba pa ang season para kay Renz. Sila nga ang defending champions ng KPL, pati na rin ng East Asia Super League. Isa si Abando sa mga pinaka-importanting player ng Anyang na nagko-contribute sa kanilang championship winning squad. Maybe stats ay hindi ganoon kataas, ngunit ang impact niya naman sa loob ng game ay talagang hindi matatawaran. There is a reason bakit si Renz Abando ang highest paid Filipino import sa Korea. At sa bawat laro niya para sa Anyang KGC ay pinapakita sa atin yan ng isang Renz Joseph Mamuyak Abando. So yun mga ka-idol no? Yun yung stats na pinapakita ni Renz Abando sa ibang bansa mga ka-idol. So yun nga sinasabi ni Idol na mababa yung scoring niya pero malaki naman yung impact pag nasa loob siya ng court mga ka-idol. So yun, pinapakita niya na malakas ang depensa. So yan talaga yung pinaka-importante sa isang laro mga ka-idol. So sana nagustuhan niyo yung video mga ka-idol. Hanggang dito na lang po at syempre mag-iwan po ng like. Maraming salamat.